Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo nating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 18 February 2024. Nandito na tayo sa Aklat ng Awit, chapter 31. Panalangin ng pagtitiwala sa Diyos. Ay, may tip ako sa inyo, tinuro sa akin ni Amo. Pag inuubo ka raw, tiklik mo, maglagay ka ng ganitong balabal sa liig mo. Kaya ayan, gumaling-galing na tayo. Tapos, yung buhok ko itim na naman. Gusto ko sana last na itong pagkukulay ng buhok kasi nakakapagod din kaya kulay ng kulay. Pero mo, 28 years old pa lang ako nagkukulay na ng buhok. Tapos ngayon, 56 na tayo. Almost 30 years na tayo nagkukulay ng buhok. Gusto ko ng natural na lang. Kung puputi man siya, okay na yan, tanggap na. Total, magsi 60 years old na naman, 4 na taon na lang. Ay, 3 years na, lang ba? 7, 2024. O, 57 na tayo next December, itong December. Kaya, gusto ko sana ayoko na magkulay. Kailan siya, pag minsan may pinupuntahan tayo. Ayun. Pero ngayon talaga, natin yan, New Year's resolution na natin yun. Huwag na magkulay ng buhok. Natural na lang na puti. Okay, panalangin ng pagtitiwala sa Diyos. Katha ni David upang awitin ng punong mga awit. Awit chapter 31 verse 1. Basa na guys. Lumalapit ako sa iyo, Yahweh, upang ingatan, huwag mo sana akong ilagay sa kahihiyan. Ikaw ay isang Diyos na makatwiran. Iligtas mo ako itong aking kahilingan. Verse 2, ako'y iyong dinggin, iligtas ngayon din. Sana'y ikaw ang aking maging batong kublihan. Matibay na kota para sa aking kaligtasan. Verse 3, ikaw ang aking kanlungan at sanggalang ayon sa pangako mo. Akayin ako't patnubayan. Verse 4, iligtas mo ako sa nakaumang napatibong laban sa panganib sa iyong mga nganlon. Verse 5, sa iyong kamay ipinagkakatiwala ko ang aking buhay at sa akin ibibigay ang iyong kaligtasan. Ikaw ay Diyos na mapagkakatiwalaan. Verse 6, ikaw ay namumuhi sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosang walang halaga, ngunit sa iyo, Yahweh, ako umaasa. Alam niyo guys, talagang inaano rito sa Bible yung Diyos-Diyosan, kaya huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Dapat kay Father God lang talaga. Ulitin ko yung verse 6. Ikaw ay namumuhi sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosang walang halaga, ngunit sa iyo, Yahweh, ako umaasa. Verse 7, matutuwa ako at magagalak dahil sa pag-ibig mong wagas. Paghihirap ko ay iyong nakikita. Alam mo ang aking pagdurusa. Verse 8, di mo ako hinayaan sa kamay ng kaaway, binigyan pa ng laya sa aking paglalakbay. Verse 9, O Yahweh, sana iyong kahabagan, sapagkat ako ay nasa kaguluhan, na mamaga na ang mata dahil sa pagluha, buong pagkatao ko'y mahinang mahina. Verse 10, pinagod ako ng aking kalungkutan dahil sa pagluha, umikli ang aking buhay. Pinanghina ako ng mga suliranin, pati mga butok ko'y naangnas na rin. Verse 11, nilalait ako ng aking mga kaaway, hinahamak ako ng mga kapitbahay. Mga dating kakilala ako'y iniiwasan. Kapag ako'y nakasalubong ay nagtatakbuhan. Verse 12, para akong patay na kanilang nakalimutan, parang sirang gamit na hindi na kailangan. Verse 13, maraming mga banta akong naririnig mula sa mga kaaway sa aking paligid. May masama silang binabalak sa akin. Plano nilang ako ay patayin. Verse 14, subalit sa iyo, Yahweh, ako'y nagtitiwala. Ikaw ang aking Diyos na dakila. Verse 15, ikaw ang may hawak nitong aking buhay. Iligtas mo ako sa taga-usig ko, mga kaaway. Verse 16, itong iyong lingkod sana ay lingapin, sa wagas mong pag-ibig ako ay sagipin. Verse 17, sa iyo, Yahweh, ako'y nananawagan, huwag hayaang malagay ako sa kahihiyan, ang masasamang tao ang dapat na mapahiya.
Nandito na tayo sa aklat ng awit. Ay, may karugtong pa pala yun. Ulitin ko na lang. Awit, chapter 31, verse 17. Ulitin ko guys kasi may karugtong sa likod. Awit, chapter 31, verse 17. Sa iyo, Yahweh, ako'y nananawagan. Huwag hayaang malagay ako sa kahiyan. Ang masasamang tao ang dapat na mapahiya. Sa daigdig ng mga patay, tahimik silang bababa. Verse 18, patahimikin mo ang mga sinungaling, ang mga palalong, ang laging layunin, ang mga matuwid ay kanilang hamakin. Verse 19, kaysa gana ng mabubuting bagay na laan sa mga iyo'y gumagalang, nalalaman ng lahat ang iyong kabutihang loob. Matatag ang pag-iingat sa nagtitiwala sa iyong lubos. Verse 20, iniingatan mo sila at kinakalinga laban sa balak ng taong masasama. Inilagay mo sila sa ligtas na kublihan upang hindi laitin ng mga kaaway. Verse 21, purihin si Yahweh kahangahangang ipinakita niyang pag-ibig sa akin nang ako'y nagkikipit at parang lunsod na sa salakayin. Verse 22, ako ay natakot labis na nangamba sa pag-aakalang ako'y itinakwil na, ngunit dininig mo ang aking dalangin nang ang iyong tulong ay aking hingin. Verse 23, mahalin ninyo si Yahweh, kayong kanyang bayan, mga tapat sa kanya ay kanyang iniingatan, ngunit ang palaloy pinaparusahan ng angkop sa kanilang kasalanan. Verse 24, magpakatatag kayo at lakasan ang loob, kayong kay Yahweh nagtitiwalang lubos. Paghahayag ng kasalanan at kapatawaran. Awit chapter 32. Awit katha ni David, isang maskil. Awit chapter 32 verse 1, mapalad ang taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad rin sa kanyang mga pagsalangsang. Anong pagsalangsang? Verse 2, mapalad ang taong hindi pinaparatangan, sa harap ni Yahweh ay hindi siya nanlinlang. Verse 3, nang hindi ko pa naihayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Verse 4, sa araw at gabi ako'y iyong pinarusahan, wala nang natirang lakas sa katawan, parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw sila. Verse 5, kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat, at mga sala ko'y pinatawad mong lahat sila. Verse 6, kaya ang tapat sa iyo ay dapat manalangin, sa oras ng kagipitan ikaw ang tawagin, at sa bugso ng bahay di sila aabutin. Verse 7, ikaw ang aking lugar na kublihan, inililigtas mo ako sa kapahamakan, aawitin ko ng malakas, pag-iingat mo't pagliligtas sila. Verse 8, ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Verse 9, huwag kang tumulad sa kabayo o sa mula na walang pangunawa na upang sumunod lang sa hatakin, paang rinda. O nga guys, na mga kabayo, diba, sumusunod sila pagka yung tali sa kanila, yung pagluluwagan mo, paghihigpitan mo, alam mo yun. Pero nakalagay rito, huwag kang tumulad sa kabayo o sa mula na walang pangunawa na upang sumunod lang ay hahatakin pa ang rinda. So, yun lang pala ang sign ng kabayo, pero wala talaga silang pangunawa. Verse 10, labis na magdurusa ang taong masama, ngunit ang tapat. Pero kung guys, para din siguro yun silang aso. Pagka i-train mo, di ba yung mga aso, pag tinitrain mo talaga is mababait naman, tsaka nakakaintindi rin pagka kinakausap mo. Baka ganun din yung kabayo, i-train mo lang. Verse 10, labis na magdurusa ang taong masama, ngunit ang tapat na pag-ibig ni Yahweh. Ulitin ko yung verse 10. Labis na magdurusa ang taong masama, ngunit ang tapat na pag-ibig ni Yahweh ang mag-iingat sa sinumang nagtitiwala sa Kanya. Awit chapter 32 verse 11, lahat ng tapat kay Yahweh magalak na lubos dahil sa taglay nilang kabutihan ng Diyos, sumigaw sa galak ang lahat ng sa Kanya'y sumusunod. Bukas na itong awit ng pagpupuri guys, chapter 33. Ano na pa bukas, 19? Kita mo, bilis ng araw.
19 February 2024. Kasi celebrate lang ng Valentine's Day. Ito 19 na tayo bukas. Bye everyone. God bless.